Kahit gulat na gulat ako kung ano ang ginagawa ni Ate Micaela dito sa bar, at kasama pa talaga niya si Dolphy Denver, wala akong choice kundi tumayo at makipagbeso dito. Mukhang hindi naman ito nakikitaan ng pagkagulat nang mapansin nito ang presensya ko, kaya mukhang alam na niya kung sino ako at ang tunay kong pagkatao. Hey Francine, ikinatutuwa ko na makita ka ulit, nakangiti pa nitong wika sa akin. Tanging-tango at ngiti lang ang naging sagot ko at naupo na din ulit ako sa aking pwesto kanina. Yes, the way, we are planning to get married soon. Alam niyo na hindi na kami bumabata. And besides gusto din namin bigyan ng kumpletong pamilya ang anak namin. Narinig ko namang wika daw si Denver. Lalo na akong nagulat. Ano ang ibig nilang sabihin? Sa alam ko kailan lang sila nagkakakilala pero kasal na kaagad, ang bilis naman. Sa kaanak nila? Sinong bata ang tinutukoy ni Dolph Denver? Siya ang tatay ng baby ni Ate Micaela? Nagtatanong ang mga mata na patitig ako kay Ate Micaela. Kaagad naman itong umiti sa akin. Siya ang daddy ng baby ko. One night stand ang nangyari sa amin noon at hindi ko akalain na magbunga kaagad. Sagot naman ni Ate Micaela na siyang ikinataas ng kilay ko. Okay. Iyon din ba ang dahilan? Kaya bigla kang pumayag sa gusto nila tita at tito na ikasal kayong dalawa ni Charles, walang paligoy-ligoy kong tanong. Kita ko ang guilt na biglang rumehistro sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Nag-iwas pa ito ng tingin sa akin bago malakas na napabuntong hininga. Franz, sorry kung naging makasarili ako noon. Masyado lang talaga akong natakot sa sitwasyon ko noon. Sorry kung isa ako sa mga dahilan kung bakit nasaktan ka noon, sagot nito na kaagad na nagpailing sa akin. Masyadong masakit ang nangyari sa akin noon. Pero nangyari ba ang lahat? Ayaw ko nang balikan pa. Kahit naman hindi kayo ang nagkatuluyan ni Kuya Charles, malabo pa rin naman na maging kami, malungkot kong sagot sabay dampot ng ladis drink ko at sumimsim ng kaunti. Bigla kasi akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako masasakatan ng ganito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako hahabulin ang pagmamahal ko para kay Charles. Gustong-gusto ko na talaga siyang makalimutan, gusto ko nang mag-move on. Sorry talaga Franz. Hayaan mo, babawi ako. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nandito ako? Nang banggitin kanina sa akin ni Denver na kasama ka dito sa bar, talagang nagpursige akong sumama. Gusto sana kitang personal na imbitahin. Gusto ko na ikaw ang maging maid of honor ko sa kasal namin, nakangiti nitong wika na siyang nagpagulat sa akin. Wala sariling napatitig ako kay Dominic na noon abala na din sa pakikipag-usap kay Dolph Denver. Ha? Gusto mong ako ang maging maid of honor mo? Bakit ako? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng kaagad na sumabat si Ate Micaela. Don't tell me na tatanggihin mo ako. Franz, simula noong maliit ka pa, nagkasama na tayo. Although, marami akong nagawang pagkakamali pero maniwala ka man or hindi parang kapatid na din ang turing ko sa iyo. Alam kong kalabisan para sa iyo ang pagyayaya ko na maging maid of honor ko, pero sana pagbigyan mo ako, nakikiusap na wika nito sa akin. Muli akong napatitig kay Ate Micaela. Pero ate, alam niyo naman po kung sino ako diba? Baka hindi ako welcome sa pamilya niyo, sagot ko naman. Kaagad naman ako nitong inisian. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ko noon? Iyon ay ang pagiging masunurin na anak. Franz, kasal ko ito. Nasa tamang edad na din ako para magdesisyon. Ako ang mamimili kung sino ang maging bisita at kasali sa entourage. Please, wag mo naman sana akong bigyan. Please. Franz. Nakikiusap na wika nito. Nakakakonsensya naman kung tatanggi ako. Kung tutuusin, mabait naman talaga si Ate Micaela. Parang kapatid na din ang tingin ko sa kanya noon pa. Kahit naman hindi sila ang nagkatuluyan ni Charles, malabo pa rin naman na maging kami. Ayaw sa akin ni Charles dahil sa apelyedo ko kaya naman wala nang dahilan pa para umiwas akong dumalo sa mga ganitong klaseng event, kailangan ko nang mag-explore sa paligid at huwag magmukmo. Kailangan ko nang ibalik ang pakikpag, halubilo sa ibang mga tao. Okay sige kailan ba ang kasal, sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Talaga? Pumapayag ka na? Naku, thank you so much Franz, sinasabi ko na nga ba hindi ka nagbago.
Ikaw pa rin ang Francine na nakilala ko noon, maluha-luha pa nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. May magagawa ba ako? Ayaw lang kitang tanggihan dahil ayaw kong ako pa ang maging dahilan para malungkot ka. Ate Mika, parang ate na kita noon pa man. Kahit na ano pa man ang mangyari. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan mo, nakangit kong sagot sa kanya. Nagulat pa ako dahil bigla itong tumayo at lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Paulit-ulit din itong nabanggit ng salitang sorry na siyang nagpatanggal ng tampo na nararamdaman ko sa kanya. Siya pa rin ang dating ate Mika ko. Hindi siya nagbago kaya walang dahilan para lumayo loob ko at magtampo sa kanya. Next month na ang kasal namin. Ako na din ang bahala sa gown na isusuot mo. Iyon nga lang, kailangan natin magkita para sa pagsusukat. Alam kong busy ka kaya naman ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa cooperation mo Franz, wika pa nito nang makabawi na. Kaagad naman akong tumango. Sure, tawagan mo lang ako kung kailan. And ngayon pa lang, pinapaabot ko sa iyo ang taos puso kong pagbati, nakangiti kong sagot sa kanya. Well, expected na talaga sa kasalan na ito na cruise ang landas namin ang pamilya Sebastian at katakot-takot talagang paghahanda ang dapat kong gagawin sa araw na iyon. Ito na din siguro ang chance para tuldukan ko ang pag-iwas ko sa kanila. Gusto ko nang mag-move on, ayaw ko nang mabuhay sa nakaraan, kaya naman dapat maging matapang akong harapin ulit ang mga taong nagkaroon ng malaking bahagi sa buhay ko. Sa pag-uusap naming dalawa ni Ate Micaela, hindi ko maiwasang makaramdam ng tuwa. Kahit papaano, muli kong naramdaman ang presensya nito. Close naman talaga kami noon bago pa sila ikasal ni Charles. Parang i-ate na din talaga ang turing ko sa kanya, kaya naman sinadya kong iwasan si Charles, lalo na nang ikinasal na silang dalawa. Ang tampo na nararamdaman ko sa kanya noon ay biglang naglaho. Muling nanumbalik ang closeness naming dalawa, lalo na at sa kabila ng mga nangyari, ako pa rin ang gusto niyang maging maid of honor sa importanteng araw ng kanilang buhay. Dapat lang na maging proud ako dahil hindi nagbago ang pagtrato sa akin ni Ate Micaela. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging abala ako sa pag-aaral para matutunan ang pamamalakad ng kumpanya. Walang ibang aasahan na gawin ang tungkol sa bagay na ito kundi ako lang. Wala din akong choice kundi ipagpaliban muna ang pangarap kong maging doktor para sa kapakanan ng aming kumpanya. Hindi man naging vocal ni Daddy sa akin pero alam kong mas gusto niyang hawakan ko ang kumpanya. Nakatakda akong maging CEO ng International Incorporated. Wala akong choice kundi harapin kung anumang kapalaran ang naghihintay sa akin. Isa pa, kailangan kong pangalagaan ang kapakanan ng kumpanya para sa aking mga anak. Kailangan ko talagang magseryoso sa buhay. Hindi na din talaga maasahan pa si Dominic. May sarili na din kasi itong kumpanya na naumpisahan ng daddy niya bago ito binawian ng buhay. Masyado na siyang maging abala kung pati kumpanya na mamanahin ko ay siya pa rin ang mag-aasikaso. Kasalukuyan akong abala sa harap ng computer nang narinig ko ang marahang pagkatok sa pintuan ng opisina. Nag-angat ako ng tingin nang mapansin ko ang pagpasok ng aking sekretary. Si Annalisa Santos. Good afternoon, ma'am. Ito na po ang mga reports na ni-request nyo galing sa Finance Department. Kaagad na wika nito habang isa-isang nilalapag ang mga naka-folders na mga papeles sa aking table. Salamat, Ana. Siya nga pala, dumating na ba si Dominic? Sagot ko naman. Not yet po, ma'am. Tinawagan ko din po ang sekretary niya para tanungin ang whereabouts ni Mr. Dominic pero hindi din daw po niya alam, sagot nito na kaagad na nagpatango sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapasandal sa swivel chair ko. Simula kaninang umaga, hindi na maayos ang pakiramdam ko. Sumasakit ang ulo ko na hindi ko mawari. Pinilit ko lang talagang pumasok ngayon dahil gusto kong seryosohin ang pag-handle sa kumpanya. Ganoon ba? Sige, pakidalhan mo na lang ako ng black coffee, sagot ko naman sa kanya sabay request ng cup. Nitong mga nakaraang araw, napapadalas ang pag-inom ko ng kape which is hindi ko naman gawain noon. Ganito talaga siguro kapag buhay opisina na. Hindi pa man officially na i-turn over sa akin ang pagiging CEO ng kumpanya, katakot-takot na stress na ang nararanasan ko. Noted, ma'am, sagot naman ni Ana at nagmamdali na itong lumabas ng aking opisina. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Akmang tatayo sana ako para pumunta ng banyo, para umihi nang bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng buong paligid ko.
Mabilis tuloy akong napaupo ulit sa takot na baka ma-out of balance at matumba ako. Shit! Ano ba itong nangyayari sa akin? Kailangan ko na bang magpatingin sa doktor? Habang tumatagal, lumalala yata ang sitwasyon ko. Hindi ko mapigilang bulong sa aking sarili habang pilit na inire-relax ang sarili ko. Sumandal ulit ako sa loob swivel chair at muling ipinikit ang aking mga mata. Kapag magtuloy-tuloy ako sa ganitong sitwasyon, wala talaga akong choice kundi ang maagpatingin na sa doktor. Baka mamaya, may malala na pala akong sakit na hindi ko man lang nalalaman. Ma'am, heto na po ang cough nyo. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata nang mapansin ko ang muling pagpasok ng aking sekretary. May bitbit itong umuusok na kape sa tasa na kaagad niyang inilapag sa harap ko. Pilit naman akong umiti dito at nagpasalamat. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Bakit parang namumutla kayo? Kaagad naman napuna sa akin ang sekretary ko. Muli naman akong napatingin dito at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. I am okay. Na-stress lang siguro ako sa dami ng trabaho na dapat tapusin pero ayos lang talaga ako, sagot ko naman sa kanya. Tumango naman ito at nag-umpisa ng humakbang papunta sa pintuan ng opisina. Bago ito lumabas, pinaalalahan pa ako nito na tawagin ko lang daw siya kapag may mga kailangan ako. Nang maiwan akong mag-isa sa opisina, muli kong pinakiramdaman ang sarili ko. Nakahinga ako ng maluwag lalo na nang maramdaman ko na umayos na ang pakiramdam ko. Muli akong tumayo at dahan na naglakad patungo ng banyo para umihi. Pagkatapos kong umihi hindi ko mapigilang sipatin ang tingin ang hitsura ko sa harap ng salamin. Tama ang sekretary ko, namumutla ako ngayon at nangangalumata. Para akong zombie dahil sa laki ng eyebags ko at kapansin-pansin ang pamumungay ng aking mga mata na parang kulang sa tulog. Hindi ko mapigilang mapabuntong hiniga at sinipat ng tingin ang suot kong relo. Halos 10:00 pa lang ng umaga at hindi ko alam kung paano survived sa buong maghapon kung ganitong sobrang sama ng pakiramdam ko. Wala din si Dominic na pwedeng umalalay sa akin. Kailangan ko na sigurong umuwi muna para makapagpahinga. Baka mamaya mahimatay pa ako kung pipilitin ko pa ang sarili ko na magtrabaho sa ganitong kondisyon. Dadaan na lang siguro ako ng hospital para makapagpa-check up. Pagkalabas ko ng banyo, in-off ko lang ang computer ko at kinuha ang aking bag at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Hindi ko na ininom pa ang kape na tinimpla ng sekretary ko. Wala ako sa mood uminom ng kape dahil balak kong matulog pagka-uwi ko ng bahay. Ana, kapag dumating si Domini, sabihin mo sa kanya na tawagan niya ako. Bilin ko pa sa sekretary ko nang maabutan ko siyang nakaupo sa kanyang desk at abala sa kanyang trabaho. Nakangiting tumango ito sa akin at hindi na nagtanong pa kung saan ako pupunta. Nahalata niya siguro sa mukha ko na hindi ko kayang magtrabaho ngayon. Diretso akong naglakad palabas ng building. Mamayang hapon pa ako susunduin ng aking driver, kaya naman magta-taxi na lang ako papuntang hospital. Doon ko na lang tawagan ang driver ko para sunduin ako. Mabuti na lang at nakiayon sa akin ang pagkakataon. Mabilis akong nakakuha ng taxi at kaagad kong sinabi sa driver kung saan niya ako ihatid. Wala pang 10 minuto nasa harap na kami ng hospital. Nagbayad lang ako at mabilis na bumaba ng taxi at naglakad papasok ng hospital. Francine! Anak, akmang paputa na ako sa reception desk nang marinig ko na may tumawag ng pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat nang mapansin ko si Mama Ashley. Nakangiti itong naglalakad palapit sa akin. Isa. Francine, Diyos ko. Ikaw nga. Kumusta ka na anak ko? Muling wika nito at kaagad akong niyakap. Anak. Ikaw nga. Diyos ko, kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin Kaagad na wika sa akin ni Mama habang yakap-yakap niya ako. Hindi ko naman maiwasan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ngayon ko lang napatunayan na sobrang na-miss ko siya. Sa ilang taon na nawalay ako sa kanya, aminado ako sa aking sarili, hinanahap-hanap ko ang pag-aaruga niya sa akin. Kahit hindi ko siya tunay na ina, hindi naman siya nagkulang sa akin na iparamdam ang tunay na pagmamahal ng isang tunay na magulang. Sa kanila ko naramdaman ang isang masaya at kumpletong pamilya na habang buhay kong hindi makakalimutan. Ma, basag ang boses na sambit ko kasabay ng hindi maampat-ampat na pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Kumusta ka na?
Bakit hindi ka man lang nagpakita muli sa amin? Miss na miss ka na namin, Francine, sagot naman ito sa akin habang dahan-dahan na bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Pinunasan pa nito ang luha sa aking pisngi habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Lalo naman akong napaiyak. Patawad po, masyado lang po talaga akong naduwag. Sorry po kung natiis ko kayo, sagot ko naman. Kaagad naman itong umiling sa akin. No. Please, wag mong sabihin iyan. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng kapatawaran sa iyo. Masyado akong naging masama sa iyo at nagawa kitang saktan noon. Patawad, Francine, patawad, sagot naman ito at muling naiyak. Kaagad din akong umiling. Ma, wag niyo pong sabihin iyan. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo dahil kayo ang nagpalaki sa akin at kahit na pagpipira-pirasuhin niyo pa po ang katawan ko, hindi mababayaran ng kahit na anong salapi ang mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Itinuring niyo ako ni Papa na parang isang tunay na anak at hinding-hindi ko iyon makakalimutan. Mahal na mahal ko din po kayo pero kailangan ko pong lumayo dahil nagkasala po ako sa pamilya ninyo. Umiiyak ko namang sagot sabay hinawakan ko ito sa kanyang kamay. Hilam din ang luha sa kanyang mga mata na muli itong tumitig sa akin. Hindi ka pa rin nagbabago, ikaw pa rin ang Francine na itinuring kong anak. Ikaw pa rin ang Francine na palaging naglalambing sa akin, sagot naman ito. Kahit na pinigilan ko na ang sarili ko na umiyak sa harap niya, hindi ko magawa. Sobrang saya ng puso ko sa muling pagkikita naming dalawa ni Mama. Ilang sandaling katahimikan din ang namayani sa aming dalawa habang magkahawak ang aming mga kamay. Gusto kong namnamin ang mga sandali na kaharap ko ito ngayon. Hindi ko alam kung masusundan pa ba ang pagkikita naming ito, pero gusto kong sulitin ang mga segundo na magkaharap kami ng taong nagpalaki sa akin at malapit sa puso ko. Teka lang anak, ano ang ginagawa mo dito sa hospital? May masakit ba sa iyo? Magpapa-check up ka ba? Basag nito sa katahimikan naming dalawa. Baka sa mukha nito ang pag-aalala habang sinisipat ako ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Wala po. Plano ko pong magpa-general check-up. Medyo nakakaramdam po kasi ako ng pagkahilo nitong mga nakaraang araw. Siguro dahil po sa stress sa opisina, nakangiti kong sagot sa kanya. Opisina? Bakit nag-work ka na ba? Hindi ka na ba pumapasok sa school? Tanong nito. Siguro, ipagpapaliban ko na lang po muna ang shul, makailangan po ako ng kumpanya dahil wala naman pong ibang magmamana noon kundi ako lang. Honest kong sagot sa kanya. Sandali naman itong natigilan sabay tango. Kumusta ka na anak? Kumusta ang buhay mo sa tunay mong pamilya? Tanong nito. Ayos lang ako although hindi ko na naabutan pang buhay ang tunay kong mommy pero may daddy po ako na mahal ako, sagot ko. Hindi naman ito nakaimik. Naiintindihan ko po ma kung hindi maganda ang tingin nyo sa tunay kong pamilya. Aware naman po ako na hindi maganda ang reputasyon ng daddy ko. Pero dugo at laman nila ako at masaya ako sa piling nila, muling wika ko. Naiinitindihan ko. Walang perpektong pamilya at masaya na ako na nagkita tayo ngayon. Pero may isang katanungan lang akong gustong malaman, Franz, sana maging honest ka sa akin. Sagot naman ito sa akin. Nakakaunawa naman akong tumango. Ano po iyon, tanong ko. Totoo bang nagkaanak kayo ni Charles? Katanungan mula sa kanya na hindi ko na ikinagulat pa. Napasulyap ako sa labas bago dahan-dahan na tumango. Wala nang dahilan pa para magkunwari at magsinungaling dahil alam kong nabanggit na ni Trixie sa kanila ang tungkol sa mga babies. Yes po, nagbunga ang isang pagkakamali na nagawa ko noon. Sila din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pinilit kong maging matatag, sagot ko sa bayu ko. Anak siya ni Charles. Apo namin ang mga bata. Pwede ba akong humiling sa iyo? Pwede ba namin silang makita? Nakikiusap na wika nito. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ready na ba ako emotionally na ipakita sa kanila ang kambal. Hindi pa ako moved on sa pag-ayaw ni Charles sa akin. Hindi pa ako ready na muling masaktang muli. Hindi ko maiwasang mapailing na siyang hindi nakaligtas sa paningin ni Mama. Kita ko ang pagkadismaya sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Malungkot akong umiti. Sa pagkakataon na ito, gusto ko munang maging makasarili. Ayaw kong idamay ang mga bata sa paghihirap ng kalooban ko. Handa kong tangapin ang lahat kung sakaling magalit man si Mama sa magiging desisyon ko ngayon.
Mahal na mahal ko po kayo. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Pero sa pagkakataon na ito, kailangan ko po ang inyong pangunawa. Hayaan niyo po muna akong suluhin ang pag-aalaga sa mga bata, sagot ko sabay iwas ng tingin. Hindi ko kayang makita ang pagkadismaya sa mukha nito. Mahal ko ang pamilya nila pero mas mahal ko ang mga anak ko. Francine, anak, ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Kita ko ang sakit na nakaguhit sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Masaya ako sa muling pagkikita natin, mag-ingat po kayo palagi. Malungkot kong wika sa kanya at mabilis itong tinalikuran. Tinawag pa nito ang pangalan ko pero hindi ko na pinansin pa. Wala na kaming dapat pang pag-usapan ngayon. Kahit na anong mangyari, ina pa rin siya ng lalaking mahal ko na minsan na akong tinanggihan. Hindi ko nahahayaan pa na muling umasa at masaktang muli. Laking pasalamat ko dahil hindi na ako sinundan pa ni Mama Ashley. Nang lingunin ko kasi ito, nakita ko naglalakad na ito palabas ng hospital. Nakokonsensya man pero wala akong ibang pagpipilian, kundi ang panindigan kung ano man ang naging desisyon ko. Ayaw ko nang gawing komplikado pa ang lahat. Hindi naman nila bastang malalapitan ang mga anak ko, hangat walang basbas mula sa akin. Pinilit kong magpakahinahon at mabilis na naglakad patungo sa reception. Nandito ako sa hospital na ito para magpa-check up. Magpapatingin ako sa doktor para malaman ko na kung bakit palagi akong nanghihina nitong mga nakaraang araw. Congratulations, Miss De La Fuente, you're 4 weeks pregnant. Saglit pa akong napatulala nang marinig ko ang sinabing iyon ni Dr. Mendoza. Hindi kayang i-absorb ng utak ko ang salitang narinig ko sa kanya. Ha? Pregnant? Again, parang tanga kong sambit. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na muli akong mabubuntis ni Charles. Isang gabi na pagsasalo kapalit ng habang buhay na responsibilidad. Hindi ko tuloy alam kung anong meron sa aming dalawa at kung bakit ang bilis naming makabuo. Ganoon ba talaga katindi ang sperm niya? Isang gabi lang at may buhay kaagad na nabuo. Normal lang sa isang nagdadalang tao ang mga nararanasan mo ngayon. Kailangan mo lang ng full rest at mga masusustansyang pagkain. Magrereseta din ako ng mga vitamins para sa iyo at kay baby, narinig ko pang wika ni Dr. Mendoza. Wala sa sariling napatango naman ako. Marami pang sinabi sa akin ang doktor pero tanging pagtango na lang ang naging sagot ko. Lumilipad na kasi ang utak ko kung paano ko na naman haharapin ito. Although, isang malaking blessings ang batang nasa sinapupunan ko pero bakit agad-agad? I mean, wala pang 2 years old ang kambal tapos masusundan ka agad sila. Heist, ano kaya ang maging reaksyon ni Daddy kapag malaman niya na sa pangalawang pagkakataon na buntis na naman ako ng iisang lalaki lang? Matutuwa kaya siya or baka naman may inis na siya sa akin dahil masyado akong naging marupok? Ang tanga ko nga kasi talaga. Pumayag akong makipagtalik kay Charles na hindi man lang naisip na maglagay ng proteksyon. Marami naman sana kaming pambiling condom or pills pero hindi na namin naisip pareho iyon. Hindi ko naman din kasi napaghandaan ang muling pagsasama namin sa kama kaya naman nabulaga din ako. Binili ko lang ang mga vitamins na reseta ng doktor at kaagad na tinawagan ang driver ko para sunduin niya ako dito sa hospital. Pakiramdam ko lalong sumakit ang ulo ko sa isiping buntis na naman ako. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko habang nandito ako sa lobby at hinihintay ang sundo ko. Ngayon pa lang, nag-iisip na ako ng magandang intro para ipagtapat kay Daddy ang kondisyon ko. Finally, naabutan din kita, nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang boses na biglang nagsalita sa tagiliran ko. Tamad akong napalingon at muli akong nagulat nang mapansin ko ang presensya ni Charles. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatayo. Huling pag-uusap namin ay ang kumpronta niya sa akin tungkol sa pagkakaroon ng anak naming dalawa. Ilang beses din akong nakatanggap ng mensahe mula sa kanya na gusto niya daw akong makausap tungkol sa mga anak namin. Gusto niyang makita at magkaroon ng karapatan pero wala akong balak na pagbigyan siya. Akin lang ang mga anak ko at wala akong balak na ipakilala siya sa mga anak ko bilang ama nila. Lalo na ngayon at muli na naman akong nagdadalang tao. Franz, please mag-usap tayo. Huwag mo naman itong gawin sa akin. Gusto ko lang makita ang mga bata at wala akong balak na guluhin ang buhay mo, wika nito sa akin. Kaagad ko naman itong tinaasa ng aking kilay. Charles, please kung wala kang balak manggulo, tigilan mo na ang pangulit sa akin.
Wala kang obligasyon sa mga bata dahil kaya ko silang buhayin mag-isa, sagot ko naman sa kanya. Kita ko ang pait na biglang gumuhit sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Pero hindi ko na iyon binigyang pansin pa. Manhid na ako. Iiwasan ko na ang maging marupok lalo na at madadagdagan na ang batang dapat kong palakihin ng maayos. Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi pwedeng hindi mo ipakilala sa akin ang mga anak ko. Dugo at laman ko din sila at ipaglalaban ko ang karapatan ko para makita at makasama sila, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng inis. Ang kulit din naman ng taong ito. Dapat nga magpasalamat siya dahil wala akong balak na hingian siya ng sustento Kaya kong ibigay lahat ng pangangailang ng mga bata na hindi niya nakailangan pang magpaka, ama. Bahala ka. Pero buo na ang desisyon ko. Lalaki ang mga anak ko sa kustodiya ng pamilya ko. Dadalhin nila ang apelyedo ng mga ninuno ko hanggang sa pagtanda nila, sagot ko naman at akmang tatalikuran ko na ito nang bigla ako nitong hawakan sa braso. Galit kong nilingon ito sabay piksi para makawala sa pagkakahawak niya. Huwag mo naman sana akong pilitin na gumawa ng bagay na against sa kagustuhan mo, Franz. Ginawa ko na ang lahat para maging maayos tayo at sana huwag mo naman sanang baliwalain iyon. Aminado ako na malaki ang pagkakamali na nagawa ko sa iyo, pero pinagsisisihan ko na iyon. Ready na akong tangapin ka, Franz, at ang buong mong pagkatao, sagot nito sa akin. Natigilan naman ako at hindi ko maiwasan na lalong makadama ng pagdaramdam. Dahil sa mga bata kaya niya nasabi ito. Kung hindi siguro kami nagkaanak baka wala siya ngayon sa harap ko. Baka nga hindi ito mag-aaksaya ng panahon para makipakita sa akin. Wala na siyang nararamdaman na pagmamahal sa akin, kaya wala nang dahilan pa para lapit siya sa akin. Sorry, pero hindi ka na welcome sa pamilya namin, sagot ko naman sa kanya at mabilis na akong naglakad paalis. Muli kong naramdaman ang paghabol nito sa akin pero pilit ko nang inignora. Wala naman siyang magagawa Hindi niya makukuha ang gusto niya. Franz, bakit ang laki na ng ipinagbago mo? Hindi ka naman dating ganyan Nakalimutan mo na ba ang samahan natin? Noong bata ka pa? Miss na kita. Miss na miss ko na ang dating ikaw. Kung hindi mo ako kayang tanggapin bilang lalaking nagmamahal sa iyo, sana pahagalahan mo man lang ako bilang kuya mo. Wika nito na siyang nagpatigil sa paghakbang ko. Hindi ko mapigilan ang maluha. Muling nanariwa sa akin ang mga alaala naming dalawa noong bata pa ako. Ang pagiging mabait nito sa akin noong nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Siya ang naging karamay ko ng mga sandaling iyon. Siya ang nagparamdam sa akin na hindi ako dapat malungkot kung hindi man ako naging tunay na anak ng mga magulang niya. Siya ang palaging nasa tabi ko noong mga sandaling nangangapa ako at tinatanong ang sarili ko kung sino ang tunay kong pamilya. Sorry, Charles. Hayaan mo muna ako. Hayaan mo muna akong makapag-isip, sagot ko naman at mabigat ang mga hakbang naglakad palabas ng hospital. Laking pasasalamat ko dahil hindi niya na ako sinundan pa. Naging challenging ang mga sumunod na araw sa akin. Para akong bumalik sa dati o higit pa nga. Hindi ko nga alam kung paano kong malalagpasan ng mga morning sickness ko. Katulad na lang ngayon, nandito ako sa banyo, nakaluhod sa toilet bowl at walang humpay ang kakaduwal. Mas mahirap ang sitwasyon ko ngayon kumpara sa mga nararanasan ko noong ipinagbubuntis ko ang kambal. Sobrang nagpapahirap sa akin ang morning sickness na ito. Pangalawang pagbubuntis ko na ito na hindi ko man lang naranasan na alagaan ako ng daddy ng baby. Tama lang talaga ang desisyon ko na ilayo ang mga babies ko kay Charles. Wala naman siyang naiambag Hindi niya nararanasan ang hirap na nararanasan ko ngayon. Ilang minuto din akong nanatili sa loob ng banyo. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Alam kong hinihintay na ako nila daddy sa dining area ngayon. Hindi pwedeng makita nila ako sa ganitong sitwasyon. Wala pa akong lakas ng loob na ipagtapat sa kanila ang muling pagbubuntis ko. Nang masiguro ko na maayos na ang kalagavan ko. Dali-dali akong naligo. Nag-ayos ng sarili at nagpalit ng damit na pang-opisina. Ilang araw pang training at formal ko nang hahawakan ang pamamalakad ng kumpanya. Nang masiguro ko na maayos na ang postura ko, sukbit ang aking bag na palaging ginagamit kapag pumapasok ako ng opisina, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at diretsyong naglakad papuntang nursery room.
Ito ang palagi kong ginagawa bago ako pumapasok ng opisina. Dinadalaw ko ang aking mga baby sa kanilang kwarto para magpaalam at ikis na din sila. Malaki ang tiwala ko sa mga iyayas nila, kaya naman panatag ang loob ko na iiwan sila sa pangangalaga nila. Isa pa, may tsisisi ang nursery room na ito at time to time din nagsi-check si Daddy sa kanyang mga apo. Pagkatapos kong pupugin ng halik ang kambal at bilinan ang mga iyayas sa mga gagawin nila ngayong araw, nagmamadali na akong naglakad palabas ng nursery room at diretsyong naglakad patungo sa dining area. Nagulat pa ako dahil naabutan ko si Dominic na seryosong kausap ni Daddy. Nang mapansin nila ang pagdating ko, sabay pa silang napatingin sa akin. Good morning, nakangiti kong bati sa kanila sa ebi lapit kay Daddy para halikan ito sa pisngi bago ako naupo sa palagi kong pwesto kapag nandito ako sa dining area. Good morning anak. Teka lang, may sakit ka ba? Sagot naman ni Daddy at mataman akong tinitigan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatingin kay Dominic na noon ay kunot noong nakatitig din sa akin. No worries Dad. Ayos lang po ako, medyo napuyat lang ako kagabi pero maayos po ang pakiramdam ko ngayon, nakangiti ko namang sagot. Para kasing ang laki ng ibinagsak ng katawan mo. Sigurado ka bang hindi ka nahihirapan sa mga trabaho sa opisina? Pwede ka namang huwag munang pumasok ngayon. Magpahinga ka at tatawagan ko ang family doctor natin para matingnan ka, sagot naman ni Daddy na siyang labis kong tinutulan. Dad! No! Ayos lang po talaga ako. Naninbago lang siguro ako sa bagong routine ng buhay ko, kaya siguro ako nagkakaganito, sagot ko naman. Hindi naman umimik na si Daddy bagkos binalingan nito ang kasambahay na nakaantabay sa amin. Pakisabi kay Manang Maria na iserve na ang nirequest kong agahan. Kanina pa hinihintay ni Dominic ang rice. Nandito na si Francine at mag-umpisa na kaming kakain, utos ni Daddy. Muntik ko nang nakalimutan. Kapag kasabay pala naming kumain ng agahan si Dominic, hindi talaga nawawala ng rice ang mesa. Rice is life kay Dominic. Hindi kasi ito mahilig sa bread or cereals. Mana daw ito sa ama nito na mahilig din daw sa rice noong nabubuhay pa. Kaagad naman tumalima ang kasambahay na inutusan ni Daddy. Wala pang halos 2 minuto bumalik ito nang may bitbit ng umuusok na sinangag pati na din bacon at sunny side up egg. Pagkababa pa lang sa mesa ng mga pagkain na dala ng mga kasambahay, hindi ko mapigilang mapatakip ng aking ilong. Napatayo pa ako at pilit kong iniiwasang maamoy ang mabahong nakahain sa harap namin. Francine, are you okay? Bakit namumutla ka? Tanong ng nag-aalalang si Daddy habang sinisipat ako ng tingin. Umiling ako at halos patakbo akong lumabas ng dining area. Diretsyong akong pumasok sa loob ng banyo at muling sumuka. Heto na naman, hinahalukay na naman ang aking sikmura at may gusto na namang ilabas. Akala ko, ayos na ako pero habang lumilipas ang araw, palala ng palala ang morning sickness ko. Baby, maawa ka naman kay mommy. Tama na, wag mo naman akong pahirapan ng ganito, pabulong ko pang wika habang hinahaplos ko ang impis ko pang tiyan. Pagkatapos kong magsuka muli akong humarap sa salamin at kapansin-pansin ang sobrang pamumutla ko. Sa hitsura ko ngayon, alam kong wala ng dahilan pa para itago ko kay Daddy ang kondisyon ko ngayon. Sinigurado ko na maayos na ang kondisyon ko bago ako lumabas ng banyo. Nagulat pa ako nang maabutan ko sila Daddy at Dominic na nakatayo sa harapan ng pintuan ng banyo. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Daddy samantalang blanko naman ang ekspresyon ng mukha ni Dominic. Magtapat ka nga Franz, may dinadamdam ka ba? Tayo-tayong magkakapamilya lang ang nagdadamayan kaya sana naman huwag kang maglihim sa amin, wika ni Daddy. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi pa ako ready na makitang madismaya ito sa akin. Minsan na akong nadapa noon tapos heto na naman ako. Walang kadala-dala at muling nagpabuntis. Are you pregnant? Narinig ko namang diretsahang tanong ni Dominic. Heist, hindi talaga pwedeng taguan ng sekreto itong si Dominic. Basang-basa niya talaga ako. So, tama ako diba? Buntis ka na naman, muling wika nito. Hindi ko maiwasang pukulin ito ng masamang tingin. Ngaling batukan ko ito. Hindi man lang magdahan-dahan sa tanong niya gayong kaharap namin si Daddy. Buntis? Sino ang ama? May nanliligaw ba sa iyo anak? Tanong naman ni Daddy. Hindi ko tuloy maiwasang mapakagat sa aking labi. Sorry Dad, mahina kong sagot sabay hikbi. Kaagad naman akong nilapitan ni Daddy at hinawakan ako sa kamay.
Hindi naman ako makatingin ang diretsyo dito. Natatakot akong makita ang magiging reaksyon nito. Sino ang ama? Dominic, iharap mo sa akin ang lalaking nakabuntis kay Francine. Malakas ang boses na utos ni Daddy. Hindi ko tuloy maiwasan na lalong makaramdam ng takot. Ito na nga ba ang ikinatatakot ko? Noong una kong pagbubuntis, hindi big deal sa kanya pero itong pangalawa, mukhang may gulo pa yatang nagbabadyang mangyari.